pagdiriwang ng 30th Girl Child Week. Ngayong linggo ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po. Si Joshua po ito ng PTV kasama si Asik Kuweng Hidalgo. Tanghali po sa ating lahat, Sir Joshua, Asik Kuweng. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Yusek, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po itong Girl Child Week at ano po ang layunin at kahalagahan ng pagdiriwang na ito? Sir Joshua, itong Girl Child Week na to, actually, ito ay bunsod ng Proclamation number 759. Ito ay series of 1996 pa. Ito ay tinatawag dati na the Protection and Gender Fair Treatment of the Girl Child Week. Napakahaba, so talagang tinawag na lang natin na Girl Child Week. Ano? So pinagdiriwang po natin yan every 4th week of March. At in not so many words, it provides importance to girls, to their access to equal opportunities, yung rights to protection nila and yung rights against discrimination, yan ang punsod nitong pagdiriwang natin na to ngayong linggong ito. So sir, ano po naman yung tema ngayong taon nitong Child Week at tuwing kailan po ba ito pinagdiriwang? Tsaka sino po ba ang saklaw nito, hanggang ilang taon, hanggang 12 years old lang po ba yung mga batang babae? Kasi lahat po ng minors ay sinasaklaw natin dito. Ito ay sineselebrate every 4th week of March. Ngayong taon na to, from March 2022 to 2028 yan. So we are covering all minors, lalo na yung adolescents, yung 10 to 19. Actually, lumagpas pa nga ng 1 year. So hindi lang below 18. Our theme for this year is katawan ko, karapatan ko, edukasyon tungo sa malaya at ligtas na pagpapasya. Yan po ang official Girl Child Week theme po natin. Yusek, ano naman po yung mga inihandang aktibidad ngayong linggo para dito sa Girl Child Week? All over the Philippines, ang iba't ibang sangay po ng pamahalaan, may kanya-kanyang kukulo, lalo na yung mga LGUs natin. But for the Council for the Welfare of Children, later today, we will be airing ang Makabata Teleradyo episode at 4 p.m. Focusing on Girl Child Week. May dalawa tayong guests mamaya to create awareness. And of course, ngayon, nag-set din tayo ng Girl Child Week 2026 outreach activity. Sa March 26 po ito sa Marilac Hills para talagang makadaupang palad natin yung mga girls or yung mga minors natin na nasadlak sa iba't ibang problema na nandito sa Marilac Hills. So, tapos all year round naman po, tayo ay talagang hindi tumitigil sa awareness program dahil marami pong kinakaharap na problema ang ating mga minors. Nandyan yung adolescent pregnancy, sexual abuse, HIV/AIDS, among others po. So sir, nabanggit niyo po, isa sa mga kinakaharap ng mga challenges ng mga batang babae o yung mga adolescent, itong adolescent pregnancy. Ano po yung nakikita ninyong pangunahing dahilan? Bakit nananatili itong hamon sa maraming komunidad? Asik Kuweng, alam niyo po, parang magpo 4 years na ako dito sa CWC. Talagang mula nung 2022 nakita na natin dyan. Of course, poverty is the main driver. Marami pong nasasadlak sa kahirapan at napupwersang makisama o mag-asawa, so to speak, mag-cohabit with adults or even fellow minors, kaya po nabubuntis ka agad. Pero hindi lang po ito question ng kahirapan, poverty or economic component. Marami po meron din pong nakikita ang Council for the Welfare of Children dito na child protection complexion, kasi majority na nakakabuntis po sa ating mga adolescent mothers ay mga matatandang lalaki po, mas matatanda sa kanila. Ito yung mga adults na. So we have to take into consideration the child protection complexion. And when we talk about pregnancy po kasi ng below 16, under dun sa amendment dun sa rape law natin, pag nakipagtali ka kasi sa below 16, since yan ang age of consent, that's practically rape po, or qualified rape po ng bata. So yan ay may child protection complexion po. So ang ginagawa ng pamahalaan po dyan, of course, we are addressing the poverty aspect, but of course, we are also creating awareness to prevent and to protect children, kasi may child protection complexion din po siya. Yusek, maliwan po dun sa raising awareness, dito naman po sa usapin ng child pregnancy and early marriage, paano po tinutugunan ng pamahalaan at ng CWC itong mga sensitibong usapin na ito? Maging yung pagkakaroon ng sakit na HIV at iba pang sexually transmitted infection sa mga kabataan.
Sir, maganda pong question. Ano? Nung December 2021, meron po tayong batas na naipasa. Ano? Ito yung Republic Act number 11596. Ito ay yung ating batas na nagbabawal ng child marriage. Ano? Actually, since December 2021 or since 2021, bawal na po talaga ang below 18 kinakasal, whether sila ay parehong below 18 or isang minor tsaka isang mas matandang adult po. No? Bawal na po talaga yan. Ngunit hindi na maikakaila sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas ang cohabitation or informal unions ng mga bata o bata at adult ay nangyayari pa rin. Kaya po ang pamahalaan ay hindi tumitigil sa pag-enforce ng batas na to. No? Criminal act po kasi pag ito ay nilabag, ano? Whether nakipag-cohabit ka sa bata or ikaw ay nag-solemnize ng kanilang pagsasama or marriage. Ano? So we are creating awareness. Meron tayong child-friendly local governance audit, ano? Yearly yan. So talagang ito ay kinakascade natin sa LGUs para sigurado hindi ito nangyayari over the Philippines. Doon sa pangalawang aspeto po ng HIV and AIDS, natag tayo ng WHO po kasi nung last year na isa tayo sa mga tumataas talaga yung HIV and AIDS incidents po natin. Ano? I think ang DOH din last year ay nag-sound ng alarm dito dahil ito yung nakakabahala. Pero not saying na walang ginagawa ang government. Actually, ang government po natin ay kapuri-puri. Meron tayong batas na tungkol dito, no? Yung Republic Act number 1166, if I'm not mistaken. Ito yung parang itong Republic Act 11166 is the Philippine HIV AIDS Policy Act. So talagang tinutugunan niya ng government since 2018. Ano? But of course, we have to do more. Tumataas po. Nakakapagtaka, Asikweng, while we are in the age of social media, lumalabas po doon sa mga pag-aaral po na mas kokonting Pilipino daw ang nakakaalam ngayon ng HIV and AIDS. That's why the government is really doing a lot of awareness campaign po para talagang makaiwas ang ating mga bata po dito sa HIV and AIDS po. Sir, nabanggit niyo po yung kanina, yung cohabitation ng mga adolescent at saka ng matandang adult. So paano po ninyo namomonitor or nahahanap po ba ninyo yung mga nakatira sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga probinsya, para i-educate sila? Opo, alam nyo, Asikweng, mahirap na problema po yan. Actually, we heavily rely on local government units. Out of the 1,634 or 42 na pala ngayon na local government units, above 1,000 po dyan ay may mga databases po na kanya-kanya. Ano? So sila mismo sa ground level ay sinisigurado na ang batas na ito ay talagang nai-implement. And pag meron po silang natag na adolescent pregnancy, tinitingnan din siyempre dyan paano nabuntis. Ano? So if there are informal cohabitations, lalo na po dun sa mga kapatid natin na mga indigenous peoples, baka may mga ganyan pa po kasi nangyayari ngayon. These are being recorded para po ang gobyerno ay makababa sa kanila to create more awareness po, no. We are not really we don't want to argue with people kung sino ang tama at mali, ano. Sa Council for the Welfare of Children, Asikweng, laging child protection po ang natin dito. It's about protecting children. It's not a question about who is right or who is wrong. So sana po sama-sama po tayo dito na protektahan ng mga batang babae. Yusek, may mga magulang at sektor na nag-aalala naman sa pagtuturo ng sexual and reproductive health sa mga kabataan. Paano ninyo ipinapaliwanag ng edukasyong ito ay para sa kanilang proteksyon at empowerment ng mga batang babae? Ayan, Asikweng, very sensitive yung issue na yan. Kaya po maingat ang ating pamahalaan na ang reproductive health education or any form of sexual education na ituturo sa ating mga bata ay age and development appropriate dapat. Meron tayong Republic Act, yung Republic Act number 10354. Ito yung RPRH bill natin, yung Responsible Parenthood and Reproductive Health Law natin. 2012 pa po yan. So, yan po ang gusto nating sundin, ano? Kaya po ang Department of Education last year nagkaroon ng Department Order 25 Series of 2025 na idinikit na po nila yung itinuturo nila dito sa RPRH law po natin, ano? Ang mga tinuturo ngayon sa eskwelahan, siyempre yung teenage pregnancy, paano makaiwas, yung mga sexual abuse and violence. It's more about values formation and self-protection. Hindi na yung parang meron kasi dating comprehensive sexuality education ng tama at maraming umalma
problema dyan. It's arguably siguro broader in scope ang tingin ng iba. Ngayon naman, reproductive health education ang tinatawag dito ng Department of Education, which focuses and aligns strictly with our RH law. So para talagang wala nang masyadong away at diskusyon dito, nakafocus din to sa adolescents. Ito yung mga grade 5 pataas natin, and dapat ay again, age and development appropriate ang sexual education or reproductive health education, and of course attuned sa mga paniniwala at religious beliefs ng mga Pilipino po. Okay. Yusek, balik tayo dito sa Girl Child Week. May mga partikular po bang programa o inisyatiba ang CWC may kaugnayan dito sa Girl Child Week para mas maabot, gaya nga sabi ni Asi kanina, yung mga batang babae sa remote areas o marginalized communities? Opo, marami po tayong ginagawa, no. Although syempre po limited ang ating manpower at funding, ano. Hindi natin maabot lahat ang 1,642 LGUs, but ngayong taon ang gustong pag-focusan ng Council for the Welfare of Children is mag-leverage kami ng technology, ano. So Kuya Joshua, imbis na babain ng Council for the Welfare of Children yung libo-libo nating LGUs, marami pa rin kaming bababain at face-to-face capacity building, pero we will also leverage on partnerships, kunyari with the UP Open University, with the DSWD Academy. May mga modules tayong gagawin so that people can really access. Ang medyo pinag-iisipan lang natin ngayon dun sa mga areas talaga na hindi masyadong naaabot ng internet. So baka talagang sasadyain natin sila o yung mga LGUs po nila para ikalat yung tamang information po, no? Kasi talaga may information education gap po tayo. So sir, nabanggit na po ninyo na pupuntahan niyo po yung mga lugar na mahirap abutin ng internet. So paano po ninyo nasusukat yung effectiveness ng mga kampanya at programa sa pagtaas ng awareness at pagbabago ng ugali pagdating sa responsible parenthood at informed decision making? Very nice question, Asek Weng. Katulad ng binanggit ko kanina, LGUs have databases po. A little over 1,000 sa kanila meron na. Hinihikayat pa po natin yung a little over 600 na talagang dapat maka-database sila ng mga datos ng bata para ang mga pulisiya natin at yung effect ng mga activities and programs natin ay nasusukat. Pero syempre po, yan ay ideal. We make do with what we have now. And batay po doon sa mga datos na nakukuha natin, at yan po ay nakukuha ng Philippine Statistics Authority, ang adolescent pregnancy po o yung panganganak ng mga adolescent mothers ay bumaba po yan, ano. Pababa po siya actually in 2023 nasa 142,000 plus siya from 150 plus thousand, ano. So medyo pababa siya, pero ang minomonitor po ng government dito, tumaas po ng konti naman, ano, yung panganganak ng mga below 15. Kasi yung 15 to 19 na pregnancy and birth po ay bumaba, pero yung under 15 naging 3,343 siya from 3,135. So from 2022 to 2023 yan, tumaas po ng konti. So we are checking kung paano natin ma-address po yan, ano, at talagang kailangan hindi tumigil ang pamahalaan at talagang hindi naman po tumitigil. Yusek, meron lang po akong follow-up. Kanina pinag-usapan natin yung mga mahirap abutin ng mga lugar. Pero dito lang po sa Metro Manila, meron po tayong mga street dwellers na mga batang babae at lalaki na tumitira sa tabi sa lansangat at may mga anak na pong mga sanggol. Paano po natin sila aabutin? Tama po yan, Asek Weng. Dito matitisod na natin yung programa ng aming parent agency at Department of Social Welfare and Development. Noong 2024 po, pumirma ang ating Pangulo ng Executive Order number 52. Ito yung pag-abot program. Ang layunin po nito ay abutin ang mga pamilya kasama na ang mga kabataan at bata na nasa lansangan. Hindi lang para tulungan silang makabalik sa kanilang mga probinsya at bigyan sila ng livelihood at iba pang tulong. Ang kaibahan po nitong EO52 na to, kasi marami na pong nag-attempt na solve yung mga problema natin sa mga tao sa kalye, ngunit wala pang nagtatagumpay. Ang kaibahan po ng EO52 is pati yung pagbabalik ang LGU po ay susuportahan ng pamahalaan through programs. Para yung mga ibinalik po sa probinsya, medyo mabawasan na yung reason na bumalik po ulit dito sa ating mga urban
centers at manatili na po talaga doon. Magkakaroon po ng support sa mga tao na nasa streets para makabalik sila, kasama na ang livelihood, education, training, pati po LGUs tutulungan para wala nang reason or ma-minimize po yung reason ng pagbalik. So ipinagdadasal po namin na ito'y tuloy-tuloy maging effective. Marami na pong naabot ang aming boss, Secretary Rex Gatchalian, at talagang siya mismo bumababa dyan at talagang lumalabas. Pero marami pa po tayong kailangan gawin at hindi po tumitigil po ang DSWD. Alright. On that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga batang babae at mga magulang na maaaring natatakot magsalita o magtanong tungkol sa kanilang katawan, kalusugan at mga karapatan. Yusek. Opo, siguro masasabi ko lang po sa lahat ng babae na talagang mahal na mahal at ginagalang po natin, lalo na po ang mga bata, kayo po ay may mga karapatan na dapat protektahan. Kung kayo po ay mga tanong, kung meron kayong mga naranasang pag-aabuso, tumawag po kayo sa Makabata Helpline 1383, ang pangunahin at central reporting mechanism ng ating pamahalaan para sa lahat ng problema ng bata. Ika nga namin sa Council for the Welfare of Children, sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Thank you, Yusek.